Alright, Mabsat, puntahan nga natin yung kay Dilima kasi bubuksan na mga kakabsat yung ano yun, yung mahiwagang box, yun yung tawag na magic box mga kakabsat, no? Teka lang. Kaninang umaga ko sana i-content yun eh. So isingit ko na bago pa makalagpas. Naku, Trillanes, naghain na naman ng kaso. Kay ko naman ngayon, kay Alan Peter, tsaka sa mga Marites, sa mga Maleta Boys. Panibagong kaso na naman, Mabsat. O ito, punta tayo kay Senator and Congressman Dilima. Iwanag nyo nga po muna ang gusto ninyong may, kahit ako parang nalilito ako, bakit kailangan? Dilima, sees no issues, walang issues in opening the controversial BIR box in the pre-trial. Nako po. Ang buksan ngayon yung box na yun ng mahiwagang BIR. box, Paano ba yung issue? Ba't kailangan at this point? Hindi ba pwedeng sa trial na lang buksan yan kung kinakailangan? Okay, wala naman talagang matinding legal issue or what, di ba? Kaya lang, pre-trial nga. Ang pre-trial kasi, hindi naman limited lang sa, stipulations of facts, mga admissions, denials, and then yung mga paglista ng mga documentary evidence, paglista ng mga witnesses, saka kung ano yung mga purposes nito. Yung sa listahan nga, meron din listahan ng mga reserve, the so-called reserve evidence. Kaya ang naisip po ng prosecution nung nag-file kami ng manifestation, kasi yung sa pre-trial nga, pwedeng both parties mag-agree on other matters na makakatulong para sa orderly, efficient, fair, and expeditious trial. So, since nandyan yung naisip po namin, kasi apat nga po yung naging request namin for consideration by the respondent and ultimately by the impeachment court. Kasi pag mag-agree na yung dalawa, yung prosecution, dalawang panig, parehong panig, yung prosecution tsaka defense, ay okay, no problem. Kasi ilalagay yan dun sa pre-trial order. Opo. Pong? Now, yes? Hello? Napuputol ka. Sige, go ahead. Yeah, mobile kasi ako, mobile. Sige lang, okay. ma'am. Sige lang, ma'am. Tuloy nyo. So, gaya ng sinasabi ko, makakatulong talaga yan dahil ngayon, marking of exhibits, and then yung mga listahan ng mga ebidensya. Now, ano namang masama kung ngayon pa lang, buksan na at magkaroon na ng inventory ng mga laman. Kasi remember, hindi pa nakita yung laman yan. Nung produce yan ng BIR Commissioner doon sa Committee on Justice proceedings na via subpoena. Via majority vote ay didesisyonan ng Committee on Justice na wag munang buksan, sa Senate na lang buksan, ipadala na lang yan na sealed. Now, pwede namang sa trial yan na buksan. Pero sana ngayong pre-trial, makonsidera nila yung pagbukas na ngayon para nandyan na yung inventory and an impeachment court supervised inventory. And through the secretary, the clerk of court, Attorney Bantug. Kasi si Attorney Bantug naman ang naatasan na mag-supervise din at mag-handle ng pre-trial conference. Opo. So kung bubuksan na yan, at least yung both parties will now see the exact contents at magdidesisyon ang both parties kung talagang papamarkahan na nila yung mga ebidensya na yan. Hindi pa ibig sabihin ay ina-admit na yung mga ebidensya. Hindi ibig sabihin ay ina-admit na yung relevance, yung admissibility, yung evidentiary weight or probative value ng mga laman yan, kung ano man yung mga laman. But of course, we expected that to be BIR-related documents. Opo. And kasama rin pati yung mga BIR-related submissions or documents sa reserve evidence of both parties. So iniisip lang na mas mapapadali imbis na sakalang mag-inventory during the trial at sakalang magdidesisyon both parties kung isasama talaga nila yan na ipipresenta formally as evidence. Pero Congresswoman, pag hindi pumayag ang depensa, ano magiging impact? Madidelay bang proseso? Sabihin ng depensa, hindi, ayaw namin yan. Hindi naman siguro. Kasi sa katunayan, actually, I must say also na yung based on the update kahapon o kagabi nung natapos yung 4th day of the pre-trial conference of the marking of exhibits, ang update po namin is that
mukhang pwede nang matapos within today, which is actually the last day doon sa kalendaryo ng impeachment court tungkol sa pre-trial conference. So today is June 25. So even if marami-rami pa rin yung mamarkahan na ebidensya doon sa Article 1, yun yung confidential funds, ay ang update po namin is pwede nang matapos today. Now, kailangan talakayin yan kung mag-a-agree ba yung defense. Para kung hindi kung mag-a-agree, fine, well and good. So isasama yan sa pre-trial order. Kung hindi, at tatapusin na talaga ngayon yung pre-trial conference, kung magkakaroon na ng so-called closing or conclusion or completion of the pre-trial conference, then saka na lang sa trial yan, i-raise uli ng either or both prosecution and the defense. So, malinaw. Again, sa mga bagong pasok, mga absat, again, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shoutout po sa inyo. Good afternoon. Okay, tuloy. Kung ano ba yung talagang gusto ko lang malaman, mayroon ba kayong partikular na hinahanap sa inyong layunin na mabuksan po itong mahiwagang box na to? Kasi ang tanong ng tao, ano meron dyan? Well, BIR-related documents, yung mga ITRs, yung ng mag-asawa, si Sara Duterte and the husband Meneses Carpio, and then yung mga companies din, yung mga business interest nila, kung ano ba yung mga dinalaman ng mga ITR, ano ba yung kanilang mga declared taxable income. Related po yan sa usapin ng unexplained wealth. But more than that, I cannot really disclose specifically yung exact purpose na yung gusto talaga naming malaman, because that would be going now into the merits of our position. Opo, pero so ang masasabi ko lang po ngayon, kasama po yan sa issue ng unexplained wealth. Katulad din po ng mga SALN, yan din po ang tinitingnan namin. Pero yung mga BIR submissions. Ang sinabi nga po ng depensa Congresswoman is, hindi dapat kasali yung bago pa naging Vice President si Vice President Sara. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, Vice President po siya, which is from 2022 until now. Hindi na dapat naungkat yung mayor siya, o kung ano. Walang rewind. Oo, walang rewind. Hanggang from 2022 lang. What do you say? What I can say at this point is that, ang unexplained wealth kasi, isa sa mga sinasabi ng prosecution is the amassing of unexplained wealth or wealth which is grossly disproportionate or manifestly disproportionate dun sa kanyang salaries, dun sa kanyang lawful earnings or lawful income. Saka yung hindi rin pagdideklara sa SALN ng mga yung mga sa mga nakita natin noon sa Justice Committee hearing, yung tungkol dun sa mga suspicious transactions, ganyan, no? So, paano natin malalaman yung paglolobo nung kanyang wealth na kasi kailangan merong baseline, kailangan ito bang current na current assets niya, declared assets ay makatarungan o tumutugma doon sa kanyang salaries and lawful income at as a public official, during the incumbency as a public official. Yes, ang Vice President ng impeachable officer. Yes, hindi impeachable officer yung Vice Mayor or Mayor. Pero kailangan po sa usapin ng unexplained wealth, yung pagtaas ng kanyang kayamanan ay meron o merong baseline. Ano ba yung sa una? Ano ba yung dineclare niya sa SALN nung una siyang opisyal? At paano yan tumaas? At bakit tumaas? At ano pa ba yung mga dati niya na mga nakamkam na mga kayamanan na hindi niya dinideclare sa SALN mula nga po nung umupo siya bilang isang public official. So yun po ang posisyon ng prosecution. Kaya importante rin na maalungkat yung mga ganon noong siya ay Vice Mayor pa and Mayor pa. Paano natin madidetermine yung paglobo ng kanyang kayamanan as declared in the SALN
at ano pa yung mga hindi niya mga dineclare sa SALN. Yun po ang Ayun. punto ng prosecution. Yun po ang posisyon ng prosecution. So, Congresswoman, ano ang tansya po ninyo? Itong proseso ngayon, nasa ano pa lang tayo, pre-trial, yung markings, ano po, matatapos ba within Saturday? Kaya naman? O kailangan pala talaga ng dagdag na panahon pa? Katulad po ng sabi ko, yung latest update po, mukhang pwede nang matapos today. Today? Yeah, yes, the marking, the marking is up to 7 o'clock. So, kung talagang best effort, kasi meron ngayong 6 na teams, 4 doon kasi dinagdagan na, 4 doon sa confidential funds, Article 1, and then 2 doon sa Article 2, unexplained wealth. Opo. At ang update nga po is that konti na lang yung natitira for marking doon sa Article 2, unexplained wealth. So actually, yung 2 teams na yan na dedicated to Article 2, ay pwede naman pag natapos nila kaagad anumang oras today, ay pwede naman silang tumulong na doon sa marking, doon sa Article 1, confidential funds. So inaasahan po na pwede nang matapos yung marking ngayong araw. Kasi Pero bakit daw po kayo nagmamadali? Hindi pa rin, hindi nagmamadali. Oo. Tinan mo yung pahayag ni Attorney Mark Venluan. Yun nga, oo. Sabi niya, meaning referring to the public Oo. prosecutors, Congresswoman, just appear in the morning. Yun na nga. And then they leave the rest Correct. of the task to the private prosecutors. Totoo ba yun, ma'am? Hindi po totoo yun. Sinisiguro naman po ng prosecution team, na meron laging nandyan na public prosecutor. For example, kahapon nga po, nasa umaga po ako. Ako po yung nandoon, nag-supervise, nag-observe nung marking, yung proceedings kahapon. At nung hapon naman po, sila Congressman Chel Jokno and Congressman Terry Ridon. The other day, nung umaga, kami naman po nila lead prosecutor Jinky Luistro and Congresswoman Bel Zamora. Ang nandun nung hapon po is si Congressman Terry Ridon. So, hindi naman po totoo yan na sa umaga lang kami nag-appear tapos wala nang sumisipot, wala nang present na public prosecutor sa hapon. Mali pong informasyon yan. Okay. Singit ko lang, partner. Parang sa ordinaryong tao, ma'am, merong malaking katanungan. Anong gagawin nyo sa sanlaksang mga dokumento na yan? Tayo nga, maharap ka lang sa 6 na pages na dokumento. Nawawalan ka na ng gana eh. Pero yan, laksa-laksa talaga. 4,000 may. Okay, tamo na. Una-una, bababasa ba lahat yan? Maiintindihan ba lahat yan? At mabubusisi lahat. Ang dami po eh. Parangan tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Unang-una, kasi yung mga dokumento na yan, talagang related talaga yan dun sa mga issues. Related talaga yan dun sa 4 articles. Apo. At hindi po maiiwasan na kailangan pamarkahan na at this point, pre-marking. Now, hindi ibig sabihin lahat yan ay ipipresenta in the course of the trial proper. Depende po yan sa developments, the progress of the trial. And maski nga po yung 4 articles 4 na articles, ay hindi naman ibig sabihin nun ay lahat na articles na yan ay kailangan namin i-prove lahat. Magdidesisyon po yung prosecution team kung at what point na hihinto na kami. Depende kung ano na yung mga na-prove namin ng mga articles at sa tingin namin okay na, sa tingin namin malakas na, then we can dispense with the other articles. But of course, ang pinaka-target at this point is to prove the 4 articles kasi yan po ang nakalagay sa articles of impeachment. Pero wala naman pong rule, lalo na sa Senate Rules of Procedure for Impeachment, na kailangan magpresenta kayo ng evidence sa lahat na yan. Okay. Kahit pwede na kayong huminto. You know, so kaya lahat na ebidensya except for certain reserved evidence ay lahat ng mga pwede nang ipresenta namin, linilista na namin yan at tinalagay na sa pre-trial order. Because later, hindi na kami pwedeng magsabi, ay meron kami yung mga nakalimutan. So pwede ba ngayon namin ipamarkahan, ngayon namin
i-present. Baka hindi Tawag. na po kami payagan. Pero hindi kahit ganun ka-voluminous, it doesn't mean lahat po yun ay kailangan i-presenta. Kung Depende po. Yes. Kung nalula kailangan. kung nalula Congresswoman si Doris, si Attorney Romy Mac, naalala mo pa si Attorney Romy Macalintal, Congresswoman, sabi niya, since more than 4,000 documents ang mamark by prosecution, edi ilang libong documents din po ang mamarkahan ng defense. Sangkaterba. In other words, ilang libong pages ang magiging pre-trial order. Yun, oo. Well, sa pre-trial order, linilista naman talaga dyan. Linilista yung stipulations of fact, yung listahan ng mga witnesses at listahan ng mga dokumento. Now, depende yan kung paano magiging presentasyon dyan sa pre-trial order. Talaga bang isa-isa lang o yung series? You know, kung puro pareho mga document, baka series. You know, so depende po kung ano magiging format ng pre-trial order. Ayun, Okay. Anyway, Right. partner, bago natin pahawalan si Congresswoman, hingi din tayo ng update sa kanyang panukala about sa non-expiration ng prepaid doon. Importante ito sa ating mga masang kababayan, partner. Sa totoo lang, binili mo na yan. Dapat hindi nga nag-i-expire yan. Kaya nga. Anong usad ng panukala ninyo, Congresswoman? At talaga namang para sa akin, unfair po yung ganun kasi nabayaran na. Bakit magsaset ka ng expiry whether or not magamit mo? So this is the interest of the consuming public, the welfare of the people. Yung lahat na halos lahat naman ng Pilipino ngayon na nasa tamang edad ay meron talagang meron talagang Prepaid. cellphone, Oo. meron mga electronic devices, etc. So yung mga subscription na yan, yung mga prepaid na yan, ay bakit maglalagay ng expiry? So I just felt na this would be at the interest of the consuming public na wala dapat ganun. Dapat forever yung load. Whether kailangan magamit talaga fully at hindi mag-expire. So, anong tsansa nitong maipasa? Umusad naman sa komite. Well, kaka-file ko lang kasi, pero ang alam ko po, meron na rin mga iba na nag-file ng similar bill. So tingnan natin kung uusad dito ng mabilisan at the committee level bago ma-take up sa plenary. Okay. Sige, Kong. Kong, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa Maraming pagpapaunlak po salamat. sa amin. Dalas-dalasan nyo naman po Oo. dahil namimiss namin kayo sa Gising Pilipinas, sa Oo. Congressman. Punta ka dito sa studio, ma'am. Ayan na naman, Bakit? inaudyukan mo na naman. Tapos pagpunta dito, hindi mo papapasukin pag Alam walang ko na laing. ibig sabihin yan. Alam ko na ibig sabihin yan. Alright. Salamat. Alright. Last topic tayo, Sir Leonardo. Makwan, I Am Batman, Almond Lee, Arnold John Chapno, Elvira G, sino ba? Sylvia Latorre, Gilbert Pastor, Linda, shout out. Kat, syempre, kanina pa. Sylvia Latorre, Mark Bon Jovi, or Michael Pangan, at saka sa lahat ng mga nandito, shout out. Ninita Umali. Alright, so last topic tayo bago tayo mag-end, Mabsat, no? Kasi bago magsara yung store na pinagbilhan natin ng ating next na gagamitin sa... Tingnan ko kung magagamit ko na siya mamayang gabi, pero pag hindi, kasi syempre kailangan ko i-set up yung yung mga tawag nito. Ang nakon ko lang, so inayos ko na yung... Pakita ko na nga lang, inggitin ko kayo ng konti. Ito. Patalastas muna bago tayo mag-last topic. Patalastas muna. Kita nyo ba? Hindi. Hindi nyo pala nakita, no? Ito po. Mabsat. Sorry. Ayos na yung ating fans. They got us in the game now. Jail Lord Yun got lang, you, baby. copyright pala. Sorry. Alright, last topic na tayo, Mabsat. Countdown muna tayo. In 30 seconds. Let's go.